Air signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And pa-like na din po ng ating video. At sa mga nais naman po mag-avail ang ating private readings at ng ating Evil Eye Amulet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alian Reyes. Yan po yung ating Facebook page. At yung ating email ay included na rin po dyan. So, tignan nyo na lang po if interested kayo, air signs. So, tignan natin kung ano po ang mensahe, spirit guide. Mensahe natin, we have karmic relationship. Okay, so some of you are still paying karmic debt dito sa araw na ito. We have wedding rings. Okay, so marami sa inyo, pwede po na ang inyong napangasawa ay karmic partner po ninyo. Ayun, parang laging may involved na third party sa inyong relationship. Or kung hindi naman po ito pagdating sa kasal, kasi yung iba sa inyo hindi pa rin naman kayo kasal, wala pa rin kayong asawa, so pwedeng po ito ay pagdating sa trabaho. So parang okay, parang laging ganito yung nangyayari. Makukuha mo na dapat yung deal na yon, makukuha mo na dapat yung trabaho na yon, pero may biglang darating na mapupunta sa kanya yon. Parang ganun, parang lagi kang naiiwan dito, parang lagi kang naiiwan na umaasa. Yun yung nakikita ko dito, air sign. So siguro kapag may mga opportunities talaga na ino-offer sa inyo, grab nyo kaagad. Kasi yung iba sa inyo parang hindi kayo sigurado dun sa mga choices ninyo. Kaya ang nangyayari, parang nagpa-procrastinate kayo dito, tapos iba yung nakakakuha. Yun lagi, madalas yun nangyayari sa inyo. Kaya ayun po, dapat talaga is ano talaga kayo, parang buo yung decision nga po ninyo. So, tignan natin kung ano pa yung mensahe para sa'yo. Okay, tignan po natin. Pero yung iba nga sa inyo, ayan, kung lagi may na-involve na third party sa inyong relationship, meron kayo parehas ng person mo, ng asawa mo, need nyo talaga na may matutunan dun sa third party na yun. Pwedeng pinapalakas ka ng third party na yun para mas kumapit ka pa dito sa relationship ninyo. Though, it's painful. Yan, or pwedeng tinuturuan ka ng third party na yun na mag-let go kung hindi mo na kaya. Parang wag mong ipilit. May mga ganyan. So, tignan nyo, ano ba yung tinuturo ng third party na yan? Third party, that doesn't mean na yan po ay babae or lalaki na involved sa relationship ninyo. Pwedeng yan ay trabaho. Pwedeng yan ay, kaibigan. Pwedeng yan ay family members ng person mo. Tignan natin. Pagdating po sa pamilya, kamusta? We have number 50 and we have number 38. So, pwedeng may good news. Ayan, pagdating po sa inyong family. Meron dito magbibigay ba ng or magbabalita ng good news para po sa inyo. Pwede rin na meron dito yung mga investments niya, yun yung nakikita ko pagdating sa investments, pwede po na ayan, nakaka-harvest na talaga siya. Yung taong to, lahat ng ginagawa niya, nagtatagumpay. So, somehow, yung iba po sa inyo, parang minsan na compare ninyo yung inyong sarili towards this person. Na bakit ganun kapag siya yung kumikilos, ang smooth ng lahat. Ayan. Siguro kasi yun talaga yung talent ng taong to. Pwedeng ito po ay asawa mo, pwede rin naman po ito kapatid mo or tatay mo. Tingnan natin pagdating naman po sa friends. Sa friends, we have number 23 and we have number 37. So, okay, medyo mag-ingat lang kayo dito sa mga kaibigan po ninyo kasi meron dito, nakikita ko, air signs is namamanipulate kayo ng kaibigan nyo na ito. So, yan, meron kayong mga manipulative na kaibigan. Hindi lang yan regarding sa love life, yung pagiging manipulative. Pati sa mga friends mo, mayroon din talaga. And we have naman number 39 pagdating sa relationship. Tapos we have extra joker. Yun nga, yung iba sa inyo. Sumasaya din naman talaga kayo pagdating sa inyong relasyon. Kaya lang kasi, ayan, meron dito parang kakagaling nyo lang sa heartbreak. So, ayun, yan, napapaisip kayo, dapat mo pa bang ipaglaban yung relationship or dapat ka nang mag-let go? Diba? Ano ba yung makakabuti sa'yo? So, ayan po, pwedeng may mga tinatanggal talaga si universe, at lalo na Mercury retrograde sa buhay po ninyo. Merong tinatanggal sa life ninyo na hindi na talaga makakabuti sa inyo. Even your person. Ayan, no? So, parang kung naghiwalay kayo ngayon,
So, pwedeng this is already the end ng inyong relationship. For some of you naman, kung nagkaroon ng reconciliation, pwedeng bago matapos din or pagkatapos din ng Mercury retrograde, balik na naman sa dati. Wala na naman kayong pansinan ng taong to. So, tignan mo, worth it ba talaga na pabalikin yung isang tao na to sa life mo? Or dapat ka na talagang mag-move on pagdating sa kanya? So, ikaw naman yung mamimili niyan. Ikaw naman yung magde-decide niyan. So, tingnan po natin. Kung nakikita mo naman na may pagbabago, why not tanggapin? Okay? Lalo na kung mahal mo pa. Pero kung wala ka naman nakikitang pagbabago at alam mo, nabibigyan ka lang ng sakit ng ulo, why tatanggapin pa? So, we have naman number 31 pagdating sa pera. Number 14. So, good news, by good news yung marireceive mo in terms of your, in terms of your finances. Napakaganda po. So, pwedeng meron dito talaga sa family members or could be ikaw nga to, air signs. Talagang, kung sino man yung mga nakakasama mo, nagiging talaga sila, nagiging swerte talaga sila. You know, napapasahan mo sila ng luck. Yun yung nakikita ko sa'yo. Ayan po. So, ang ganda nung, may opportunity din talaga sa'yo dito eh. More on pag-travel to, yung nakikita ko. So, pwedeng dun mas mag-grow yung money mo. Air signs kapag ikaw ay umalis dyan sa kinalalagyan mo ngayon. So, kung tingnan nyo kung nahihirapan kayo, kung nasaan kayo ngayon, parang feeling mo walang growth na nangyayari sa'yo, maring hindi ka talaga para dyan. So, if may mga opportunities na darating sa life mo, sabi ko nga, huwag kayong magdadalawang isip. Dapat buo po yung decision ninyo. Kung ano man yung mga magiging decisions ninyo in the near future or yung ano man yung magiging decision ninyo ngayon. Pagdating naman po sa career we have, pangmalayuan ka talaga, air signs. Yun yung sinasabi sa'yo dito ni universe. Pag-aralan mo daw mabuti kasi talagang pinapakita po dito na mas magiging successful ka sa malayo. Magiging successful ka kapag umalis ka dyan sa lugar po ninyo. So, wala dyan yung swerte mo. Tignan po natin kung ano pa yung mensahe para sa iyo pagdating naman po sa negosyo. Sa negosyo, we have number 32 and we have number 11. So, medyo mapagtiwala ka dito. Air signs pagdating sa negosyo mo. So, meron ka bang pinagkakatiwalaan dito sa negosyo? Medyo mag-ingat ka daw dun sa tao na yon. Hindi lahat ng nakangiti sa'yo ay mapagkakatiwalaan mo talaga, air signs. Yun yung sinasabi sa'yo dito ni universe. Kaya mag-iingat ka. Hindi ko alam kung sa friend ba kayo nagtitiwala. Ayan. Yung iba sa inyo, ayun talaga. Nagiging sobrang mabait kayo. Na at home yung mga taong pinagkakatiwalaan mo dito sa business. Sobrang na at home sila. So may mga times talaga na nandiyan na pwede ka nila talagang tradorin. Nasa paligid mo lang talaga dito sa business mo yung mga tatrador sa'yo. Kaya mag-iingat ka. Reminder sa'yo ni universe, we have number 10. Kung kailangan mo nang putulin mo na daw. Yung sungay ng mga taong yan. Okay, kung kaya mo na silang ikat sa life mo, ikat mo na daw sila. Or kung gusto mo na silang ikat sa life mo. Kasi sa mga susunod na araw, maaaring merong energy kasi na parang madidisappoint ka sa mga tao na yan. So, mas makikilala mo pa talaga sila. So, number 37, number 11, 22, 23, 50, 14. Yan po yung inyong mga lucky numbers. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta ninyo dito sa aking channel. Ingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye!